Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ng pagpapala ng Diyos sa mas pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 87. Mababasa sa Judges chapter 3 verses 12 to 31. At dito sa verse 30, si Ehud and Samgar ay namahalaan ng 80 years bilang hukom sa Israel. Judges chapter 3 verse 12 to 31. Nang panahon na si Othniel, ang unang hukom ng Israel, ay namatay, ay pinalitan siya ni Ehud, ang pangalawang hukom ng Israel, at ang pangatlo si Samgar. Ito, pinagsama na itong Ehud at Samgar, 80 years ang kanilang pamamahala. Dahil nagkasala naman ang Israel dito, ang pinahintulutan ng Diyos na masakop sila ni Haring Eglon ng hari ng Moab. Si Haring Eglon ay nakipagsabuatan ito sa mga Amonita na kanyang mga kapatid at mga Amalekita. Natalo ang Israel dito at nasakop ang Jericho. Ang Jericho ay tinatawag itong City of Palm Trees. Ang mga Israelita ay sinakop dito ng 18 years ni Haring Eglon ng Moab. Kaya humingi na naman ng tulong ang mga Israelita sa Diyos at binigyan sila ng hukom si Ehud, ang kaliwite na anak siya ni Gera na mula sa lipi ni Benjamin na anak ni Jacob. Dito sa Reckoning of Times, episode 87, sa Judges chapter 3 verse 30, after Ehud, si Samgar naman. Sa loob ito ng 80 years. Kung kaya sa episode 87, 80 years after kay Othniel. Ang episode 86, ito yung previous episode, si Othniel din si Ehud at Samgar sa taong 2612 year count katumbas ng 1388 BC. I-add lang din itong year count plus BC equals 4,000 year count BC. Ang ginamit kong bilang ay ang bilang ng 1 to 4,000 mula sa 7th day or hanggang sa 10th day or the 4,000 years. Katumbas ito ng 1 AD. From 4,000 to 1 AD. Ang 2612 year count, ito yung bilang mula ng 1 to 4,000 year count. At ang 1388 BC, ito naman bilang ng from 4,000 to 1 AD. Kaya dito pa lang sa 1388. Ang previous dito sa 86, episode 86. Kung kaya dito sa episode 87, episode 86, ito'y plus 80. Ang 2612 year count, i-plus tong 80, ito is 2692 year count. Ang katumbas ng 2612 ay 1388 BC. O kaya ang 1388, ibawas naman tong 80 dahil ang 4,000 to 1 AD, pababa ito hanggang 1 AD ito. O kaya ang 1388 minus 80 is 1308 BC. I-add lang din itong year count plus BC is 2692 plus 1308 equals 4,000 year count BC. Para dito makikita kung may pagkakamali na dito sa mga bilang ng taon. Ang ang Reckoning of Times, ito ay nakatfocus ito sa bilang ng mga taon mula sa umpisa ng pagbilang ng mga taon. Nag-umpisa ang bilang sa 7th day after na malikha ang buong sanlibutan sa 6th day or 6,000 years. Kung kaya may story man ng kaunti, ang lahat nakafocus ito sa bilang ng mga taon. Dito lang, itong bilang nito, itong year count and BC. After dito, ang next, kung ano man ang sequence of time na makuha sa kasunod, ito naman ang ipa-plus dito para makuha ang tamang bilang. Hindi na makukuha ang generation sequence dahil ito ay iba-iba ng kanilang generation. Ito si Ehud ay mula sa lahi ni Benjamin. Si Othniel ay mula sa lahi ni Judah sa previous topic. At si Joshua ay mula sa lahi ni Joseph. At si Moses ay mula sa lahi ni Levi. Ito lang ang from Father Adam to Moses, ito yung 26 generations. Direct generation sequence. After Moses, si Joshua, hanggang dito sa mga hukom na. Ang kinukuha dito ay ang time sequence. Kung kaya ito yung, ang kay Othniel is 40, ito naman kay Ehud and Samgar is 80. Kung kaya ito ang taon na ngayon, bilang na ng taon mula ng 1 to 2692. Itong time ni Ehud and Samgar. Ang tumbas niya sa BC ay ang 1308 BC. O kaya sa story ko na binanggit kanina, yun yung pangyayari noon sa itong taon na ito. Kaya ito ang kabuuan ng episode 87. Ipapakita ko naman ang
ito naman ang my chart of generation table. Ito yung second chart of generation table. Ang unang chart of generation table, yun yung applicable lang yun ang direct generation sequence na makakuha mula ng kay Father Adam hanggang kay Moses. At sa dulo noon, ito yun ang dulo. Noong 2501, umalis sila sa Ehipto. 80 years old si Moses. Kaya ito na ang mga time sequences, may 2 taon sa ilang sa Numbers chapter 1 verse 1, may 38 sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15. Ito yung time ni Moses. Siya din yung 40 years sa mga Israelita sa ilang. Kung kaya nakuha na ito kay Moises, umalis sila sa Ehipto, 8 years old si Moises, at yung 40 sa ilang, namatay siya sa edad na 120 sa Deuteronomy chapter 34 verse 7. So ang kasunod sa kanya si Joshua. So nakuha ang 31 ni Joshua na pamamahala sa magitan ng Joshua chapter 24 verse 29 na namatay siya sa edad na 110. Yun lang ang given 110, ngunit nakuha pa rin ang kanyang pamamahala dahil sa kailangan mo nang makuha lahat ng ang mga bilang ng mga hukom dito kay Jephthah, ang 300 years mula nang sila ay pamunuan ni Joshua. Kung kaya mula sa mga hukom ay 269 lang, kung kaya ang 300 minus 269 is 31. Ito yung time ni Joshua, meron na si Joshua. Ang kasunod si Othniel 40, Gibeon ang 40. Si Ehud ang pangalawang hukom na si Ehud mula sa lipi ni Benjamin, anak ni Gera. 80 years nang namahala. Kasabay niya si Samgar. Ito na, dito naman ang sa Judges chapter 3 verse 30. At ipakita ko naman ito pala ang second chart of generation table. Ito ay mula 2501 hanggang ito yung Exodus chapter 12 verse 40 to 41. 251 sila nang umalis hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1 ng 4th year and 2nd month ni Solomon, para mabigyan ng katarungan ang pagbilang ng mga taon ayon sa pamamaraan ng Diyos na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Nakasulat ito sa 2 Peter chapter 3 verse 8 na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Para mabuo ang third 1,000 years or ang 3,000, ito ang from 2501 to 2981, ito yung 480 years. Ito yung nakasulat sa 1 Kings chapter 6 verse 1 na 480 years na nakalipas mula na sila umalis sa Ehipto. At para mabuo ito ng 3,000 sa isang structure, ang 90 ni Solomon ay ipa-plus ko dito sa 4 years, kung kaya buo na ang 23 years ni Solomon. Ang 90 structure, ulitin ko, ito yung pang-siyam na araw mula ng likhain ng Diyos ang buong sanlibutan. Sa 6, ang first 1 to 6 days, ito yung nalikha ng buong sanlibutan. Ito yung ang first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. So sa 6th day, dito nilikha na si Father Adam sa last part of the 6th day or the 6,000 years, last part. Kaya ang mga bilang ng taon ni Father Adam ay meron na dito sa 6th day. Ito ay nagsisealed na sa 6th day para mabuo ang 6,000 years. Kaya ang bilang ng mga taon sa tao na nagmula kay Father Adam ay nung isinilang si Father Seth. Ito naman yun ang structure niya, ang 7th day. Nang 130 si Father Adam ay isinilang si Father Seth. Dahil sa, nung una kong ginawa ang 130 si Father Adam, dito ko inumpisa. Ito yung total ito ng 4,100. Nag-adjust ulit ako. Dito ko nilagay ang 130 sa 870 sa 6th day to 1,000. So, kulang naman siya ng 30 years. Nagtutotal siya ng 3,970. At in-adjust ko ulit dito, nilagay ko sa 900. Ang si Father Adam, nilikha dito sa 900 at ang kanyang 100 dito sa buo na ang 6th day. So ang 30 niya dito bibilangin sa 7th day. Ito yung magtototal ito ng 4,000. Nasasaluin ito ng 180. Kaya ito niya ang ginamit ko ang bilang. Kaya ito yung 7th day. Sinundan naman ito ng 8th day. Ito ang kasunod na structure, ang 8th day, ang second 1,000 years, or sa bilang is 2,000. Ito yung BC, before Christ. At ang third day sa bilang ng mga tao, or 9th day sa kabuuang bilang, ito yun ang 9th day, ito yung 3,000 sa bilang ng tao, ngunit 9,000 ito.
Ito ay kung isasama na ang 6th day na 6,000 years, ito yung 9,000. Kung kaya ang topic ngayon ay, pag nabuo ito ay 3,000. Ito yung pang 3,000 years mula ng 7th day, mula nang mag-upisa ang bilang sa 30 ni Father Adam. Kaya ang topic ngayon dito lang sa taong 2692, ito ang 2692, ito yun si Ewod at Samgar ay namahala ng 80 years. Mababasa sa Judges chapter 3 verse 30. Ewod at Samgar served for 80 years. Kaya dito lang ang topic ngayon. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.